Narito na mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Philippine at China Coast Guard vessels nagkasagyan sa panibagong rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal. Inflation bumilis sa 3.4% nitong Pebrero mula sa 2.8% noong Enero. Mayorya ng mga senador mananatili ang suporta kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Today in Metro, ilang establishmento tinamaan ng bala sa habulan ng PNP at Chinese National sa Taguig, BGC. Sa MDC Correspondents, 3 patay sa karambolan ng 2 motorsiklo sa Sorsogon. Sa MDC TV Sports, UE head coach Jerry Yee pansamantalang sinuspinde ng UAAP. At sa Showbiz Spotted, comeback showcase ng global pop group Horizon dinagsa ng anchors. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas muling nakaranas ng pisikal na harassment ng mga barko ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard sa kamay ng China sa panibagong resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, tinamaan ng water cannon ang isa sa 2 supply vessel ng AFP na unay sa May 4. Pero sa press briefing sa Campo Aguinaldo, sinabi ni Trinidad na mission accomplished pa rin ang operasyon dahil nakarating ang isa pang supply boat na unay sa May 1 sa BRP Sierra Madre. Sa hiwalay na pahayag, inulat naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Terriela, na nakasagian o nakabanggaan ng BRP Sindangan ang isa ring Coast Guard ship ng China matapos ang umano'y dangerous maneuver. Napag-alaman sa AFP na kasama ng 2 supply boat ang 2 barko ng PCG at 2 ring barko ng Philippine Navy salungat sa 4 na barko ng CCG at 11 maritime militia vessels. There have been reports of a collision between BRP Sindangan and a Chinese Coast Guard vessel because of the illegal actions conducted by the CCG. Unaysa May 4 was also hit by water cannon. We are awaiting updates on damage to Unaysa May 4. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos sa paraan ng diplomasya sa pagtugon sa usapin sa West Philippine Sea. Ito ay sa kabila ng mga nakababahalang kilos ng China na lantaran umanong lumalabag sa international law. Ang detalye sa balitang yan, alamin sa report ni Leth Narciso. Patuloy na isusulong ng Pilipinas ang mapayapang dialogo at diplomasya sa gitna ng pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakalulungkot ang tila pagbaliwala ng China sa international law. Binigyang diin ng Pangulo na ang mga iligal na ginagawa ng China ay hadlang sa daan patungo sa hangarin ng ASEAN sa South China Sea bilang karagatan ng kapayapaan, katatagan at pag-unlad. Sa kabila nito, sinabi ni Pangulong Marcos na patuloy na hihikayatin ng Pilipinas ang China sa mapayapang pag-uusap sa pamamagitan ng mekanismo ng ASEAN para matugunan ang pagkakaiba ng posisyon sa karagatan. Ipupursigian niya ng pamahalaan na gumana ang bilateral mechanisms para maisulong din ang parehong claim sa iba pang bansa sa usapin ng pinagtatalunang teritoryo. As a country committed to the cause of peace and the peaceful settlement of disputes, the Philippines continues to tread the path of dialogue and diplomacy despite these serious difficulties. We will continue to engage China bilaterally and through ASEAN-led mechanisms to address our differences at sea. We are determined to make our bilateral mechanisms with China work, and we will leverage our bilateral mechanisms with other claimant states towards the peaceful management of disputes. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino.
Ipinaaresto na sa Senado ang religious leader at umano'y sex offender na si Pastor Apollo Kibuloy. Ang kabuang detalye sa balitang yan, alamin sa report ni Raymond Dadpas. Ipinaaresto sa Senado si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Ito matapos siyang ma-cite for contempt dahil sa hindi niya pagdalo sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senate Committee on Women and Children na pinamumunuan ni Senador Risa Hontiveros. Sa halip na humarap sa hearing ay nagpadala ito ng sulat sa pagitan ng kanyang abogado at ipinasasantabi ang subpina sa kanya. Hindi umano maaring dumalo si Kibuloy sa isang hearing na sa simula pa lamang ay nahusgahan na siya kasama ng chairperson ng komite. Sabi ni Hontiveros kung papayagan niya lang ganitong katwiran ng mga ipinatatawag ng komite ay mawawala ang saysay ng kapangyarihan ng Senado. Kaya't alinsunod sa rules ng Senado ay sinight niya for contempt si Pastor Kibuloy at hiningi kay Senate President Juan Miguel Zubiri na palabas ng arrest warrant laban sa kanya. Habang nagsasagawa ng hearing, ay nagrally naman ang mga daan-daang mga supporters ni Pastor Kibuloy sa labas ng Senado. Sigaw ng mga ito ay hustisya, protect Pastor Kibuloy at Senador Risa resign. If we allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon. Madaling-madali na lang umiwas sa mga hearing ng Blue Ribbon, sa mga tiwaling opisyal, sa mga investigasyon ng Public Order Committee, sa mga sangkot sa mga krimen. Hindi po branggan itong mga excuse. Pursuant to Section 18 of the Rules of the Senate, as chair of the committee and with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Caleon Kibuloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, sama-sama tayo Pilipino. Sa kaugnay na balita, pinatitiyak ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas ang pag-usad ng kaso laban sa religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi na umano ito dapat hayaang matenga pa at umabot sa higit 4 na taon. Detalye sa balitang yan, ihatid ni Milky Rigunan. Panahon na para tutukan ng Department of Justice ang mga kasong isinampa laban kay Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ na kinabibilangan ng child abuse at trafficking. Ayon kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, mahabang taon nang hindi inaaksyonan ang mga reklamo at kaso laban kay Kibuloy. Sabi ni Brosas, nababaliwala ang mga kaso ng pang-abuso laban kay Kibuloy dahil sa proteksyon nito sa kanya makakilala na nasa pwesto noon sa pangunguna ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa direktiba ni Justice Secretary Crispin Remulla, inaprobahan ito ang petition for review sa mga kaso ng halos mahigit 4 na taon nang isinampa. Ito ay matapos i-dismiss ng Davao City Prosecutor's Office ang reklamo ng rape, child abuse, trafficking in persons through forced labor at iba pa. Umaasa si Brosas na tututukan ng DOJ ang kaso para pagbayaran ni Kibuloy ang kanyang mga kasalanan at mabigyan ng hustisya ang mga inabuso nitong kababaihan at mga menor de edad. Para sa MBC TV Network News, ito si Milky Rigunan, sama-sama tayo Pilipino. Iimbestigahan ng Department of Agriculture ang mga nakalipas na transaksyon ng mga sinuspinding opisyal ng National Food Authority. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Kyle Bulyas. Sisiyasatin ng Department of Agriculture ang mga naging transaksyon ng National Food Authority kaugnay ng kontrobersyal na pagbebenta nila ng rice buffer stock. Kasunod ito ng ipinataw na 6-month preventive suspension kay NFA Administrator Roderico Bioco at sa 138 pang tauhan ng ahensya. Sa panayam ng DZRH kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, magsasagawa ng masusing backtracking ang kagawaran sa lahat ng mga naging transaksyon ng NFA mula pa sa taong 2019. Ito anyang dahilan kung bakit kasama rin sa mga sinuspinde ang 79 na warehouse supervisors, 26 na branch manager, 12 regional managers at 1 assistant administrator.
Pero tiniyak naman ni De Mesa na oras na mapatunayang wala silang kinalaman sa naging bentahan, matatanggap pa rin nila ang kanilang back pay. Ano naman po, kung mapapatunayan na wala po silang kinalaman dito po sa problema, ay ano naman po yun. Ito po ay suspension without pay, pero pag napatunayan po na walang kinalaman, marireceive naman po nila yung back pay nila, kung sakali po. Samantala, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na siya na muna ang hahalili sa pamamahala sa NFA kasunod ng suspension kay Bioco. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng esports, patuloy na gumagawa ng ingay at dinodomina ng AP brand ang World MLBB stage. Matapos masungkit ang titulo sa katatapos lang na esports tournament sa Russia, ang B-Domination tutukan sa sports report na ito. Keep on coming, ladies and gentlemen. AP Bren, undefeated, undisputed, from world champions to the games of the future. They take it all. And now they're the Digital Games champion. Dinomina ng Philippine Esports Powerhouse na AP Bren ang katatapos lang na Games of the Future 2024 na ginanap sa Russia. Pinatumba ng PH Squad ang rival nitong Onyx Esports Indonesia and a 3-1 record sa championship round. Ito na ang ikatlong sunod na nakuhang titulo ng esports team after taking home the MPL Philippines Season 12 crown and the M5 World Championship title. Sinimula ng bisang final series by securing 2 wins, ngunit hindi hinayaan ng Onyx Indo ang isang sweep by bouncing back in Game 3. At sa 4th round, hindi na pinalampas ng AP Bren ang pagkakataon matapos makapagtala ng 11-1 run sa pangunguna ni Marco Super Marco Requitiano. Sa aking pagbabalik, UE head coach na si Jerry Yee, pansamantalang sinuspindi ng UAAP. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito na ang mga balitang dapat niyong abangan. Inflation bumilis sa 3.4% nitong Pebrero kumpara sa 2.8% noong January 2024 ayon sa Philippine Statistics Authority. Mayorya ng mga senador nananatili ang suporta kay Senate President Zubiri. Ilang establishmento tinamaan ng bala sa habulan ng PNP at Chinese National sa Taguig, BGC. At comeback showcase ng global pop group Horizon, dinagsa ng anchors. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Bumilis sa 3.4% ang inflation rate nitong Pebrero kumpara sa 2.8% na bilis namang naitala na Philippine Statistics Authority noong Enero nitong 2024. Detalye sa balitang yan, ihatid ni Nicole Lopez. Bumilis ang inflation rate o ang paggalaw sa presyo ng mga bilihin para sa buwan ng Pebrero. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala sa 3.4% ang inflation rate noong nakaraang buwan, mas mabilis sa 2.8% na datos noong Enero. Paliwanag ni National Statistician Dennis Mapa, ang pagbilis ng inflation rate noong Pebrero ay bunsod ng mabilis na pagtaas sa presyo ng pagkain, transport at utilities. Partikular na rito ang gulay, karne, bigas, kuryente at ang serye ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sabi ni Mapa, pinakamalaking nag-ambag sa mabilis na inflation ang bigas o halos kalahati ng inflation rate para sa buwan ng Pebrero. Sa katunayan, naitala nga raw sa 23.7% ang rice inflation noong Pebrero, mataas pa rin sa loob ng 15 taon o mula 2009. Dahil dito, binasag na rin ng Pebrero ang sunod-sunod na sanang pagbagal ng inflation rate na nag-umpisa noong Oktubre 2023. Bagaman bumilis, pasok pa rin sa target range ng gobyerno ang inflation noong Pebrero sa pagitan ng 2 to 4%. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino.
Nananatili ang suporta ng mayorya ng Senado kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Ito ay kasunod ng mga ugong ng kudeta sa Senado upang iupo lamang si Senator Jinggoy Estrada bilang kapalit ni Zubiri. Ang mga detalye sa balitang yan tutukan sa report ni Raymond Dadpas. Suporta ng mayorya ng mga senador nananatili kay Senate President Juan Miguel Zubiri. May suporta pa rin ang mayorya ng mga senador kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Ito ay sa kabila ng mga ugong ng kudeta upang siya ay palitan bilang Pangulo ng Senado. Sa katunayan ay nakakuha ito ng sapat na suporta mula sa mga senador ng mayorya kung ang pagbabatayan ng iyang statement of support na inikot upang papirmahan sa kanila. Hanggang kagabi, batay sa impormasyon ay 14 na senador na ang lumagda. Kinabibilangan ito ni na Senador Loren Legarda, Joel Villanueva, Sani Angara, Sherwin Gatchalian, Lito Lapid, JV Ejercito, Grace Po, Nancy Binay, Rafi Tulfo, Mark Villar, Ronald Bato de la Rosa, Francis Tolentino at Christopher Bongo. Idineklara ng mga ito sa kanilang statement of support na ang pamumuno ni Zubiri ay sa pamamagitan ng konsensus at walang diktahan at pilitan. Isa sa mga unang lumantad na umamin na pumirma sa dokumento ay si Senador Juan Edgardo Sani Angara. Ginawa ang itinuring niyang loyalty check upang matigil ng paulit-ulit na ugong ng kudeta. Itinanggi ni Angara na isa siya sa posibleng pumalit bilang Senate President kung sakali at tuluyang matanggal si Zubiri sa pwesto. Para naman kay Senador Sherwin Gatchalian, lumagda siya sa statement of support, hindi lang suporta kay SP Zubiri, kundi para na rin sa institusyon ng Senado. Una nito'y laging nababanggit ang pangalan ni Senador Jinggoy Estrada na posibleng susunod na Senate President na itinatanggi naman ng Senador. Kasunod nito ay lumutang ang balita na tatanggalin sa kanya ang chairmanship ng Senate Committee on Defense na hindi pa naman nangyayari. Para sa NBC TV Network News, ito si Raymond Dadpas, sama-sama tayo, Pilipino. Magandang tanghali, Pilipinas. At para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Martes, March 5, 2024. Sa paghina ng hanging amihan, easterlies na lamang ang tanging weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. At may namataan din ang pag-asa na cloud clusters sa silangang karagatan ng Mindanao na siyang magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan at mga pagkulog at pagkidlat. Mamayang hapon po yan sa Davao Region at Surigao del Sur. Samantala, makararanas naman ng kalat-kalat na mahihinang pag-ulan ang mga probinsya ng Cagayan, Isabela at Aurora dahil pa rin sa easterlies. At dito naman sa Metro Manila, huwag kakalimutan magbaon ng payong bilang proteksyon sa init ng araw lalo na sa tanghali dahil maglalaro pa rin ang temperatura sa 24 to 33 degrees Celsius hanggang sa araw ng Biyernes. Samantala, asahan naman ang paglubog ng araw sa ganap na 6:05 ng gabi. At yan ang mga pinakahuling balita sa lagay ng panahon. Para sa NBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Tinamaan ng bala ang ilang establishmento sa habulan ng pulis at Chinese national sa Bonifacio Global City sa Taguig kagabi. Ang mga detalye sa balitang yan, tutukan sa report na ito. Sa pool ng bala, hindi bababa sa 3 sasakyan at ilang establishmento sa kahabaan ng 31st Street sa Bonifacio Global City sa Taguig. Ito'y matapos ang habulang nauwi sa barilan sa pagitan ng mga elemento ng PNP Anti-Kidnapping Group at isang Chinese national na kinilalang si Zhao Yuzi, 25 anyos, nakatira sa Parañaque, dito sa BGC alas 8:30 kagabi. Sa tapat ng isang sangay ng pharmaceutical company sa Bonifacio Technology Center, sinasabing nagpang-abot ng putok ang PNP AKG at lalaking Chinese na sakay ng isang Montero. Galing sa 2nd Street, nagabula ng mga pulis at suspect hanggang sa rotonda na kumalat na sa social media. Pero dito sila nagkabarilan. Isang bangko, sangay ng security bank at isang commercial establishment sa ilalim ng katabing residential tower ang tinamaan ng bala. Nakikita pa ang epekto ng pagtagos ng tama ng bala sa fiberglass ng bangko hanggang sa mismong ATM machine na nasa loob nito. Pero swerteng hindi nasira ang makina at hindi rin na-disrupt ang pasok sa trabaho ng mga empleyado rito. Ayon kay Colonel Robert Paisa, hepe ng Taguig City Police, 3 sasakyan ang tinamaan sa barilan.
Nasa St. Luke's Hospital na ang suspect na subject ng operasyon ng National Police dahil sa mga warrant sa charges of deceit, resistance, and disobedience to an agent of a person in authority at unjust vexation. Sabi ni Baisa, rumesbak lamang sila sa operasyon ng PNP-AKG na nagmula sa surveillance sa lungsod ng Makati. Pangabot lang doon, sinurveillance siya, nag-start pa ng Makati. Makati. Dito siya sinerva ng warrant, tapos tumakbo siya, tumakbo yung sasakyan. Kaya marami na damage. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Inilunsad bilang Green Camp ang mga police station sa Quezon City kung saan higit 160 pulis ay itinalaga bilang Green Cops. Ang buong kwento ay hatid sa atin ni Val Gonzalez. Kabuang 166 na mga miyembro ng Quezon City Police District, police aides at deputized volunteers ang itinalaga ngayong umaga bilang mga Green Cops. Ito'y bahagi ng paglulunsad ng Project Green Camp, isang proyekto ng lokal na pamahalaan at Quezon City Police District na naglalayong pangalagaan ang inang kalikasan. Pinangunahan ni QCPD Director Police Brigadier General Red Maranan at Quezon City Mayor Joy Belmonte ang panunumpa sa tungkulin ng mga Green Cops. Ayon kay QCPD Director Police Brigadier General Red Maranan, gagawing ehemplo ang Camp Karingal bilang kampo ng pulisya na environmental friendly at sumusunod sa mga paggamit ng green energy. Dahil dito'y gumagamit na ngayon ng 526 na mga solar lights ang Camp Karingal sa 16 na police station sa buong Quezon City. Bukod pa ito sa mga nakalatag ng 158 mga urban gardens, 167 mga waste segregation bins at mahigit 100 rain catchers. Sabi ni Mayor Joy Belmonte, ang Camp Karingal ang kauna-unahang police camp sa buong Pilipinas na mayroong ipinatutupad na inisyatibo para sa pangangalaga sa kalikasan. Nais din ni Belmonte na gawing 500 ang bilang ng mga i-develop na mga parke sa buong Quezon City mula sa kasalukuyang 250. Ang aksyon na ito ng Quezon City LGU at QCPD ay bilang pagtugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na whole of government approach sa pagbalangkas ng mga programang makatutulong para labanan ang negatibong epekto ng nararanasang El Nino sa ating bansa. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Natuwa sa e-trike ban ang ilang tricycle driver sa Caloocan at Malabon. Naging kaagaw kasi daw nila sa mga pasahero itong mga maliliit na e-vehicles sa kabila ng kawalan ng prangkisa nitong mga sasakyan. Ang mga detalye sa balitang yan, alamin sa report ni Edwin Duque. Tuwa ang ilan sa mga tricycle drivers ay matibang bahagi ng Caloocan at Malabon. Makarang paboran ng MMDA na ipagbawal sa mga main road ang mga e-bike at e-trike kung natapos na ang MMDA resolusyon. Ayon sa mga driver ng tricycle, naging kaagaw na muna nila ang e-bike sa kanilang kinikita dahil malaya ang mga ito na mag-pick up ng pasahero kahit saan kabila nang wala naman silang mga prangkisa. Samantala, hati naman ang opinyon ng e-trike at e-bike sa resolusyon ng MMDA dahil kung mayroong pabor sa mga ito na ipagbawal sila sa mga main road at kailangan na silang iparehistro, meron ding tutol sa kanila dahil mawawalan umano sila ng kita kung limitahan ang kanilang rota kaysa magnakaw. Una na sinabi kahapon ng PO ng City Hall ng Caloocan na inaantay na lamang ang resolusyon ng MMDA kung saan ay maliban sa pagbabawal sa mga e-trike at e-bike sa mga main road ay nais na ring iparehistro para makontrol ang mga malakabuting nagsusulputan sa lansangan na sanhi umano ng mabigat na daloy ng trapiko. Para sa MBC TV Network News, ako si Edwin Duque, sama-sama tayo Pilipino. Narito naman ang mga balitang dapat pang abangan. Bilang ng mga bagong register na botante, umabot na sa 900,000. 3 patay sa karambola ng 2 motorsiklo sa Sorsogon. Sa ating showbiz spotted, comeback showcase ng global pop group na Horizon, ginagsa ng anchors. At sa alamin na this, ang mga pag-iingat na dapat gawin para makaiwas sa sunog. Alamin. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV
Network News. Umabot na sa mahigit 700 ang bilang ng mga bagong registered voters ayon sa Commission on Elections. Ang kabuong detalye sa balitang yan, alamin sa report ni Boy Gonzales. Mahigit sa 700,000 ang bilang ng mga bagong botante mula ng simulan ng COMELEC ang pagkaparehistro noong February 12, 2024 bilang bahagi ng paghahanda sa susunod na eleksyon. Nangunguna ang Region 4A sa maraming bilang ng nagparehistro na nasa 165,702 habang ang National Capital Region naman o NCR na may 140,639 na bagong botante. Pumangatlo naman ang Region 3 na may 98,976, Region 7 31,972, Region 11 na may 55,325 at Region 10 na may 43,329 na bilang na nagparehistro. Ang Cordillera Administrative Region o CAR may mababa naman na bilang ng mga nagparehistro na nasa 10,346 kung kaya't patuloy ang panawagan ng COMELEC sa mga kwalipikadong botante na magparehistro upang makaboto sa 2025 midterm election. Apila pa ng COMELEC, huwag nang sanang hintayin pa ang September 30 na deadline ng pagparehistro lalo na't wala ng balak na paluwigin ito upang hindi na maghabol sa mga ginagawang paghahanda sa darating na eleksyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino. Naselyo na ang 86 billion peso investment deal sa pagitan ng Pilipinas at ng Australia. Ang mga detalye, alamin sa report na ito. Sinigurado ni Pangulong Bongbong Marcos ang 1.53 billion US dollars o 86 billion pesos na investment mula sa 12 business deals na pinirmahan sa Philippine Business Forum kasabay ng ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne. Ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual, mag-aambag ang mga naturang business deals sa paglago ng ekonomiya ng ating bansa. The total value of Australian investment into the Philippines that will be presented today is US dollar 1.53 billion. These agreements signify our unwavering commitment to excellence and fruitful partnerships spanning diverse sectors such as renewable energy, waste-to-energy technology, organic recycling technology, countryside housing initiatives, the establishment of data centers, manufacturing of health technology solutions, and digital health services. Dagdag pa ng kalihim, ang mga naturang sektor ay indikasyon ng mga business engagement ng Pilipinas at Australia sa hinaharap. Ito anya ay magbibigay ng matibay na pundasyon para sa pag-unlad ng parehong bansa. Nagpasalamat din si Pascual sa mga kumpanya na nagpakita ng interes at naging masigasig sa pagkasa ng mga kasunduan sa pagitan ng Maynila at Canberra, Australia. Ang mga naturang business deal ay binubuo ng mga Memorandum of Understanding katulad ng development, design, construction, pagkukomisyon at pagpopondo sa Poro Freeport Zone sa La Union, gayon din para sa New Clark Stadium at sa iba pang Bases Conversion and Development Authority o BCDA sites. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Kinilala ng Lowy Institute of Australia si Pangulong Bongbong Marcos bilang isa sa mga most interesting, influential at closely watched na leader sa Southeast Asia. Ayon kay Lowy Institute Executive Director Michael Folilov, patunay sa krusyal na papel ni Pangulong Marcos bilang leader ang kanyang talumpati sa Australian Parliament. Binanggit din ni Folilov ang mga pagbabago sa Pilipinas sa nakalipas na 18 buwang pamumuno ni Pangulong Marcos. Partikular na anya ang mas pagiging determinado ng presidente na depensahan ang soberanya ng bansa.
Umarangkada na ang panibagong taas presyo sa gasolina sa magkahiwalay na abiso. Tumaas ng 50 sentimos ang kada litro ng gasolina ngayong araw. May kapiranggot namang rollback sa presyo ng diesel. Nasa 40 sentimos kada litro at 35 sentimos kada litro sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, bunsod ang taas presyo ng inaasahang extension sa tapyas produksyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries sa OPEC. Resulta naman ng rollback ng tumaas na inventaryo ng Amerika sa langis, senyales ng tigil putukan sa Gaza at ipinagpalibang tapyas interest rates na nakaapekto sa global demand. Tatlo ang patay sa karambola ng dalawang motorsiklo sa Erosin sa Sorsogon. Yan at iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ang iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Bicol. 3 katao ang binawi ng buhay kabilang na sa 2 estudyante matapos ang nangyaring salpukan ng 2 motorsiklo sa bahagi ng Maharlika Highway sa Barangay San Pedro sa Erosin, Sorsogon pasado alas 12 ng madaling araw kahapon. Kinailangan manasawi na sina Jeneline Buen, 21 anyos, at Marchie Losada, 19 years old, kapwa naman mga estudyante, at Melvin Mirabueno, 21 anyos, at isa namang laborer. Ayon sa report ng Erosin Municipal Police Station, paiwi na sana sa sina Mirabueno nang makain ng binamanyo nitong motorsiklo ang linya ng mga estudyante. Kaya ito ay nagkasalpukan. Kagad naman sinugod sa ospital ang mga biktima, ngunit ito ay idiktarang dead on arrival ang 3 biktima. Para sa MBC TV Network News, ito si RH18 Roel Saldico. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinagbabaril patay mismo sa loob ng kanyang bahay ang isang treasurer staff ng lungsod ng Talisay, Negros Occidental. Ayon kay Lieutenant Colonel Salvador Trono, Chief of Police ng Talisay City PNP ang biktima. Kinilala na si Mike Lumawag, 41 anyos, residente ng Carmela Valley, Barangay Zone 12-A ng nasabing lungsod. Dagdag pa ni Trono, posibleng sinundan mula sa paaralan na naghatid ang biktima ng kanyang anak ng riding in tandem suspect at pagdating sa kanyang bahay, ito ay pinagbabaril. Na-recover ang 5 basyo ng kalibre 45 na pistola sa loob ng kanyang bahay at labas mismo ng compound. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng kapulisan hinggil sa pangyayari ng insidente. Ito si Rex Cantong, sama-sama tayo, Pilipino. Inaasahang mas liliwanag na ang island communities ng Sitangkay at Sibutu sa probinsya ng Tawi-Tawi matapos na formal na ililunsad ang ceremonial switch-on sa kaunahang solar battery diesel hybrid power plant sa Mindanao. Na-inistablisa upang makapagbigay ng 24/7 electrification sa malalayong island communities tulad ng Sitangkay at Sibutu na nasa vicinity na ng boundary ng Malaysia at ng Pilipinas. Mismo si European Union Head of Delegation Locke Biron ang nanguna sa ceremonial switch-on. Nabatid na ang project ay inimplementa ng MINDA at ng United Nations Industrial Development Organization o UNIDO sa pagkipagtulungan ng Provincial Government of Tawi-Tawi, Tawi-Tawi Electric Cooperative o TAWELCO, MSU Tawi-Tawi College of Technology and Oceanography, Seaweed Research, MENDRE, MAFAR, AIEC, ilaw na pinunduhan naman ng European Union sa magitan ng ASEP. Matapos ma-brief sa security update sa Westmincom's Area of Operation, si Locke Biron, sinabi nitong marami pang programs and projects na hangad nilang maimplementa sa AOR ng Westmincom. Binigyang diin din ni Locke Biron ang patuloy na suporta ng European government sa peace process ng GPH at ng BARM. Naroon din sa nasabing aktibidad sina MINDA Chairperson Maria Belen Acosta at iba pang local BARM officials na mainit na tinanggap ni Westmincom Commander Lieutenant General Gonzales. Para sa MBC TV Network News, Jundi Makuta, sama-sama tayo, Pilipino. Mga step-by-step na dapat malaman mo sa #AlaminNaDis. Ngayong nagsimula na itong Fire Prevention Month at paparating na rin ang summer season, dapat laging tandaan at gawin ng mga pag-iingat para makaiwas sa sunog. Kung ano na yung mga yan, alamin na this sa report na ito. Mga step-by-step na dapat malaman mo sa #AlaminNaDis.
Nagsimula na nga ang Fire Prevention Month kaya puspusan na rin ang pagpapaalala ng Bureau of Fire Protection o BFP sa publiko kung ano-ano ang mga dapat gawin para makaiwas sa sunog. Nasa bahay, opisina o paaralan man, maging masinop sa mga gamit at maging maingat sa mga electric appliances. Huwag kakalimutang patayin ang appliances kapag lalabas ng bahay para hindi mag-overheat ang mga ito. Ugaliin din ang regular na pagsusuri sa mga liquefied petroleum gas o LPG tanks na ginagamit sa pagluluto para masiguro na wala itong leak. Iwasan din ang octopus connection o ang sobrang pagsasaksak ng mga electric appliances, gadgets at iba pang kagamitan sa iisang outlet o sa iisang extension cord. At malaking tulong din ang pagsali sa mga fire drill upang alam ang gagawin kapag may fire emergencies. Ngayong hashtag alam na this, dapat i-share na this. Sa mundo ng volleyball, pansamantalang sinuspende ng UAAP ang head coach ng UA Lady Warriors na si Coach Jerry Yee matapos ang umunoy reklamong binato rito na labag sa layunin ng liga. Ang kabuuang detalye tutukan sa report na ito. Nagdesisyon ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP na pansamantalang suspendehin ang University of the East Lady Warriors head coach na si Jerry Yee sa natitira pa nitong panahon sa UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament. Bagamat hindi ibinigay ang buong detalye, ayon sa liga, ginawa nila ang suspensyon kasunod ng reklamong inilabas ng isa pang universidad dahil sa ginawa ng UE coach na umano'y labag sa layunin ng UAAP. Pero sa kabila nito, pinapayagan pa rin ang pananatili ni Coach Yee sa pagdetrain ng players at maging coach ng team sa mga event na hindi saklaw ng liga. Samantala sa hiwalay na pahayag, nilinaw ng UE head coach na wala itong nilabag sa pagtanggap ng alok na maging head tactician ng Lady Warriors. Giit ni Yee, isang mutual decision ang pag-alis nito sa dating hinahawakang team na Adamson University Lady Falcons na naging epektibo noong June 7 ng nakaraang taon bago pa man ito tanggapin ang offer ng UE noong June 21, 2023. Sa huling laban ng Lady Warriors kontra Adamson, nagpakita ang mga ito ng suporta sa coach matapos magsuot ng itim na armband ang mga player at tape na may nakasulat na Coach Jerry. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, Sama-sama Tayo, Pilipino. Lucky is finally here! All out ang suporta ng fellow anchor sa nagdaang Day Tour Comeback Showcase ng All-Filipino Global Pop Group Horizon. Hatid ang kanilang first single na Lucky. Ang ilang kaganapan sa pagbabalik Pinas ng HORI7 on sa Showbiz Report na ito. Mainit na sinalubong ng anchors ang pagbabalik sa bansa ng global pop group Horizon. Sa kanilang Day Tour Comeback Showcase na ginanap nitong weekend, nagpasiklab ang grupo sa first ever live performance ng kanilang first single na Lucky. Sa akin namang pakikipagkwentuhan kina Vinci, Marcus, Kyler, Racer, Kim, Winston at Jeremy, kanilang shinare ang ilang pinagdaanan mula concept, recording at choreography ng Lucky. I think we had a lot of input that we got to put in Lucky. Kuya Vinci, di ba you did the album cover? Yes, he was doing the album cover for our song, and of course Jiro and some other members, we were able to help out with the choreo of the chorus especially. So it's nice that we always have these little inputs to our own songs because it makes it more personal. And our horizonness talaga nandun. Aside from Lucky na first part ng kanilang Day Tour series, pinerform din ng Korea-based 7-member boy group ang kanilang hit songs na Meteor, Tiger,
Salamat! At 16 na lead track ng kanilang debut album na Friendship. Game na game rin itong sinagot ang ilang katanungan ng fans through the Horizon Q&A box. There are a lot of off-cam moments, and one thing you don't know is may designated tagalinis ng tenga sa Horizon. Do you guys have any guess who it is? At tinuro ang steps ng HORI7 on. HORI7 on! Lucky, 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 lucky! Good news naman para sa Anchors dahil ang kanilang minamahal na grupo magtatagal pa raw dito para sa kanilang upcoming fan signing events across the country. Yes, expect us to be in the Philippines for longer because we want to go to as many places as possible for our Anchors. Yes. And shout out to all of the artists here in the Philippines who want to do the Lucky TikTok with us. You know, we're always up, we're always here. We'll do Lucky with you guys. Let's do this. Hashtag feeling lucky naman ang fellow Anchors sa pagbabalik bansa ng Horizon. Watch it live together with our co-anchors. So it's just so overwhelming and we feel so lucky. First time na makakapag-perform sila ng showcase dito sa Pilipinas. At may kita nyo naman, sobrang daming anchors na nakakabaw! And po, inaabangan din namin yung fan signs nila sa iba't ibang part pa ng Pilipinas, which is sa Davao, Pampanga, tsaka Batangas na nabanggit na nga po, or na-announce na. We're cousins. Actually, yeah. Kasabay din po namin silang binat. Sa Dreammaker from the very beginning. Fighting! Yes, kaya niya yan. Until the end, we're here for you guys. We will always support you and we'll be here for you. Galingan niyo pa and we always believe in you. Po, I'm really so happy kasi po parang second time ko po itong makita po ng Life in Horizon kasi una po yung sa Voyage po, sa concert. And yes po, and hopefully po talaga sana makita po to ni Marcos kasi yung sunflower po na to talaga para po sa kanya kasi siya po dati namimigay ng sunflower. So crush niya, so kami naman po anchors for Marcos. July last year, nag-debut ang all-Filipino global pop group Horizon sa ilalim ng MLD Entertainment sa South Korea matapos mabuo sa survival audition program na Dreammaker. Pero hindi dyan natatapos ang aming kwentuhan. Abangan ang aking full interview na may bonus pang action telepathy game with Horizon sa Season 3 ng Seed Zone. At yan ang DZRH TV Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong Showbiz Angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Pam, Edniel. Maraming salamat, Showbiz Angel, at kay Matchpoint Meili sa kanyang balitang sports kanina. Yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw na ito ng Martes. Ito po si Edniel Parrosa. At ito naman si Pamela Adriano. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules. Para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.